Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, I am going to remake or rearrange one of my old arrangements. So let's start. Ito yung pot na ayusin natin. Tinawag ko yung pot na to as Tinkerbell arrangement. So makikita nyo dito, dehydrated na yung mga succulent na nakatanim. Meron tayong topsy-turvy. Meron tayong jadelet na variegated. Meron tayong Graptopherium marpin or Pretty in Pink or Lady in Pink. As the name suggests, pag stress siya, nagiging color pink siya. Meron din tayong Graptopetalum mendozae and Myrenae. Meron ding ilang perasong sedum clavatum. So, let's start fixing this arrangement. So, first, kinuha ko muna yung mga baby ng topsy-turvy. Kinat ko yung topsy-turvy from the stem niya kasi ang daming roots. Tsaka parang may konting millibugs yung stem. Pero hindi naman parang patay na millibugs na gano'n. Tapos yung ibang babies doon hindi healthy so hindi ko na kinuha. And then gusto kong palitan ng top dressing kasi parang hindi ako happy sa stones na nakalagay dito. So, papalitan ko siya ng black sand na top dressing. Kasi para sa akin, mas malinis kang tingnan pag sand yung ginagamit ko as top dressing. Tanggalin natin lahat ng bato and then tanggalin natin din yung roots pa na naiwan from the topsy-turvy. So, si Tinkerbell, nakadikit na siya dito sa may wood. Nakaglue siya kasi before hindi ko siya ginglue, lagi siyang natutumba and minsan nadadali ng mga housebird pag naglalaro sila dito sa mga dito sa garage. So mahilig maglaro yung mga housebird dito sa mga succulent arrangement ko at sa mga nakatanim ko succulents dito. So, ayan na nga, naglalagay ako ng black sand as top dressing bago ko ibalik yung topsy-turvy na kinuha ko at tapos maglalagay ako ng super stress na Darly Sunshine. So kinuha ko to sa veranda area, nag-cut lang ako kaninang umaga so mga 3 hours ko na siyang na-air dry. So I think safe naman na kasi hindi naman siguro siya mababasa ng ulan kahit ipat natin ngayon. And besides, yung soy mixture na ginamit ko is dry naman. So, let's go to the back part of the pot. So, ayan, malago na yung mga mendozae, myrenae, and sedum clavatum na nandito. So, ilang piraso lang naman yung sedum clavatum na nilagay ko. So, yung malalaking Graptopherium na marpin, hindi ko natatanggalin. Tatanggalan ko lang siya ng dried leaves and nilinisin ko yung sa medyo baba niya. So, yung mendozae, hindi ko rin tatanggalin o i-uproot kasi ang dami niyang baby sa ilalim. So, ang gagawin ko lang, ititrim ko lang siya, ikakat ko lang yung malalaki para maarawan yung mga nasa ilalim. As you can see, di ba maraming baby. So, tatanggalin ko lang. Pero, at saka dehydrated na din kasi yung malalaking rosette nung mendozae and myrenae. So, kailangan na natin siya tanggalin to give way also para sa mga babies na lalabas. And then, ito na yung challenging part, yung maglagay ng sand dressing kapag nakatanim na yung mga succulent kasi madalas talaga sumisingit talaga sila sa mga leaves sa mga succulent which is challenging for me na tanggalin kapag lalo na pag maliliit yung succulent or echeveria na nilagay ko. Ang hirap tanggalin ng sand. So, kahit gumamit ako ng maliit na brush, nagsistruggle talaga ako. So, yun lang. Kaya kung nakikita nyo sa video, pinapagpagpag ko yung sedum clavatum para mahulog. Kasi ayoko din hawakan kasi yung farina natatanggal. So, minsan pag binabrush ko din siya, natatanggal din yung farina. So, kaya mas gusto ko yung pinapagpag ko na lang. So, yung marpin dito sa may gilid ng wood, ayan, may mga baby siya sa ilalim. Yan lang, i-refill ko lang yung black sand dressing and then nagtanggal lang tayong dried leaves. So, eto na yung kinalabasan ng arrangement natin. Ang ganda ng contrast ng kulay, nung Darly Sunshine na nilagay natin. Ang ganda rin ng pagka-variegated ng jade plants. So, nandito pa rin yung cactus na walang spike or tinik. Hindi ko na siya in-uproot kasi, di ba nagbibigay na siya ng flower. Ayoko ma-disturb yung roots niya. Nandito din yung topsy-turvy na
kinat natin at saka yung dalawang baby niya, nilagay ko din sa tabi niya. And then, andito si Tinkerbell, hindi ko na siya tinanggal. So, binrush ko na lang para ma-wipe away yung dust. Kasi nakadikit na siya sa wood. Pero okay naman si Tinkerbell. Hindi naman siya ganun kadumi. So, sa nakikita nyo, ang ganda at ang linis tignan kapag gumamit ka ng black sand dressing. And beside, lumalabas yung pagiging colorful ng mga succulent na nilalagay natin. So, eto yung front side ng arrangement. As you can see, yung Morphe natin is maraming baby sa ilalim. So, pag lumaki sila, ikakat na lang natin. So, ito yung back part ng arrangement natin. May tatlong Morphe na malaki, may sedum clavatum. So, hindi ko na siniksik yung likod na part kasi gusto ko mabigyan ng space to grow yung mga baby ng Mendozae, Murine, and clavatum. So, eventually, magkakaroon din ng baby dyan yung Morphine, hopefully. So, ayun yung itsura niya. So, medyo dehydrated sila. Siguro kaya nade-dehydrate din sila kahit maulanan sila o maabyasan sila ng rain is because masyado na silang marami dun sa pot. So, I really love making this kind of arrangement. Nakakatanggal siya ng stress para sa akin. And I'm so happy sa outcome na kinalalabasan ng mga ginagawa kong arrangement. So guys, I encourage you to make an arrangement then out of your succulents that you have in your garden. It is also one way of propagating them and bringing out the artistic part of yourself. So let's have a final view of the whole arrangement, the front and the back view. Enjoy watching! That's all for today's video. I hope you like my Tinkerbell theme arrangement for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe, share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. God bless us all. Bye.